Yan. Gamit tayong valve para sigurado. Naka-play na may laptop natin, no? Ngayon, naka-insert yung socket natin doon sa likod. Wala talaga siya audio. Literal. Okay? Wala siya. Wala. DG Scorpio na CE60. Okay, pataasan ng numero galing tayo sa may Trident na CE40. Yung CE40 medyo mahaba naman yun. Ito, CE60 pero hindi siya ganun kahaba. Okay, DG Scorpio na CE60. All the way from Bulacan. Okay, Bulacan to eh. Kay Sir, ito yung numero nyo. Galing Marilao, Bulacan to. Maraming salamat sir sa kakatiwala mo ng unit mo rito sa akin And then, yung issue kung bakit dinala rito sa atin, ito yung combo namin ni Bossing. Sabi daw, nung una is parang hindi daw gumagana yung isang channel or yung speak on sa likod is nasira niya. Pag yung sinasalpakan, ngayon na persa niya, ngayon pinapalitan sa tropa. Yan, pinalitan na. Mamaya ipakita ko sa inyo yan. Pinapalitan yung speak on sa likod. Ang problema, natuluyan. Tapos basta nagka-problema, yun ang pinakapunto doon. Ngayon daw is halos wala na siyang audio parehas. Okay, kaya ito tinanggal ko na agad yung takip. Kung mapapansin nyo, ayan may umusok diba? Ito may umusok malamang may problema na talaga. May problema na talaga, siyempre may umusok dito kayo sa isang channel. Pero ngayon, pakita ko sa inyo. Okay? Yan, gamit tayong valve para sigurado. Naka-play na may laptop natin, Ngayon, naka-insert yung socket natin doon sa likod. Wala talaga siya audio, literal. Okay? Wala siya, wala. Ngayon, gagawin natin dito, siyempre, babaklasin na natin. Ano ba ang channel ang babaklasin natin? Ito, channel 1. Hindi, paras lang din naman natin babaklasin to Channel 1 din channel to Baklasin na natin parehas. Tapos, pinapa-fix bias sa atin to And then, sabi ni Bossing, lahat na pwedeng gawin is gagawin na natin. Pasensya na kayo. Pupukpok yun ako ng transistor. Tinatanggal yung tanso. Okay, baklasin ko na yung board Nakalas ko na yung channel 1. Parang hindi naman siya totaling nasunog. Parang parang okay, bali parang lumiyab siya Parang lumiyab na parang hindi. Sana. Ito siya Yan. Parang nag-spark yung dating niya. Pero wala naman siyang check natin yung mga diode kung may shorted yung output. Ito, buzzer mode. Dito. Okay, wala rin short. Dito. Wala. Dito. Wala din. Okay, dito wala din. Ibig sabihin, parang nag-spark lang siya, Try kong bunutin to, tapos iangat na lang. May backup talaga siya, Okay. Ito kaya mga 10 ohms niya. Naman Okay, parang wala naman Ngayon, iangat ko na lang to. Ayun kung talaga sa init, ano ang dating ito? Sunog talaga siya Value niyan 1K. 1K value nito yan, sunog talaga siya. Okay, ngayon palitan ko muna siya tapos balik natin, troubleshoot natin ulit. Binalik ko ulit yung board. Binaltan ko na yung 1K. Ngayon ang alamin natin dito kung may bias siya. Okay? Kung may bias siya, meaning good yung amplifier na, baka nasa buffer ang problema. Okay? O natin. Buhay na siya. Okay. Digital tester ang gamitin natin. Para mas makita nyo ng klaro. Ito lang Ngayon, naka-on na yan Power na siya. Tester natin, set natin sa may voltahe. Okay, yan, naka-voltahe siya. Check natin yung channel 1.
Okay, dito. Okay, meron siyang bias, oh. Nasa around 0.25. Okay, mababa lang yung bias niya. Ito, 0.26. Medyo mataas-taas ng konti. Konti lang naman. Normal lang yan kasi naka-trimmer pa yun. 0.25. Ibig sabihin, good yung amplifier. Ngayon, check natin yung sunod na i-check. Voltahe. Check natin yung voltahe kung meron. Dito. Yan. Check natin to. Okay. Lagay natin dito. Ngayon, switch on natin ulit. Ayan, tester natin. Yung test pro dito. Ito to. Ngayon, sukat tayo ng voltahe. Kailangan meron siyang negative 15, positive 15. Pag wala yan, hindi yan gagana. Yung kabilang channel, parang hindi ko narinig yung relay. Dito pala yung relay sa kabila. Dito, wala pa yung relay doon sa my board. Okay, check natin. Check natin. Positive. Tapos, ground. Okay, meron siyang 14. Meron siyang 14 volts. Tapos, negative. Meron eh. May 28 siya. Oh. Ayan. Okay, meron siyang 14 volts negative. Meaning, good yung supply. Bakit walang audio, no? Nagre-relay naman. Okay, meron, no? Okay, meron nga. Ngayon, switch. Galawin natin yung mga switch. Okay, lagyan natin ng audio ulit. Maglalagay tayo audio. Naglagay na tayo ng input. Ayan, may dalawang input na nakakabit dyan. Naka stereo. Ngayon, laptop natin gumagana. Volume natin ulit. Wala talaga siyang audio. Dalawang channel, wala oh. Ngayon, mag-audio trace tayo. Kakabit tayo ng audio tracer nito. Walang audio na lumalabas. Like kung gumamit ng ito, magagamit na yung audio tracer natin ito. Kapit na tayo ng audio tracer. Ngayon, ito yung audio tracer natin ha. May audio siya. Ngayon, dito in to. Dapat meron. Meron. Ibig sabihin, gumagana yung source natin. Or yung laptop natin. Meron, dalawang channel. Ngayon, ito, alam ko volume ito eh. Papuntang volume ito, channel 1 or channel 2. Ito, yung dalawa na to. Ngayon, wala talaga siyang audio. Okay, wala. Ngayon, ito sa ilalim, maaring out yan papuntang amplifier. Okay, wala din. Okay, wala. Meaning, walang audio yung buffer natin. Pero may supply na pumasok ha. Ngayon, kalasin natin to. Tingnan natin kung bakit wala siyang audio. Troubleshoot tayo sa buffer. Binaklas natin yung board. And then, kailangan ko siyang baklasin kasi kailangan ko double check yung ito yung sabi ni bossing na pinalitan, no? Yan. Ito yung nasira niya kasi pinersa niya yung speak on, yung kapares nito. Siguro yung lata dyan is na-disalign. Kaya pinapalitan niya sa tropa niya. Ngayon, nawala daw yung tunog. Kaya kailangan natin baklasin para double check kung saan talaga galing, di ba? Yung problema. Okay? Okay. And then may voltahe naman na pumapasok. Dito tama naman yung pagkahinang. Okay, ngayon, ito nilagyan natin ng contact cleaner yung mga switch muna. Okay, lagyan natin ng contact cleaner muna to. Yan, ngayon, audio trace tayo. Ang disadvantage lang dito, kailangan mong iangat itong kapasitor para mailabas mo itong quantum pala. Naka-bend ba? Hindi, pwede palang tanggalin itong back panel pala. Mali ako, akala ko naka-bend. Okay lang, nandito na to eh. Ngayon, naglagay tayo ng ground. Audio tracer ulit. Mag-audio trace tayo. May nakasalpak na input. Ngayon, switch on natin. Importante may audio tracer kayo.
Okay? Ito may signal tracer din naman to, kaso hindi ko pa ganun siya kakabisado eh. Kaya doon muna tayo sa manual. Yan, oh. Okay, ngayon in dito. Meron, tapos ito, ano nakalagay dito? Control ba to? Channel to. Control to. Okay, control. Kaharang eh. Ayan, ngayon dito. Okay, meron may audio dito Mantala kanina nung tinusok ko, wala Meron. Tapos yung isa. Okay, meron. Dalawang channel meron eh. Okay, ngayon ipagsarado natin to para ma-check natin kung may signal dito na lumabas. Ito, ininang ko na siya Yan. Yung in tsaka out lang naman yan. Okay, ulit. Bakit parang nawala? Parang nawala, no? Ito. Oo nga, nawala siya. Wala, Kasi ito yung ground niya eh. Ground nito. Ito, yung out. Tapos ito yung in, out, tapos ground. Nawala. May problema nga pag ganito. Okay, double check ko suyuring ko. May problema yan. Tumatanda na. Di pala kayo kanina naka-on yun, kaya pala nawala. I-off ko. Yan, naka-off yan. Tingnan nyo wala, di ba? Pambira. Naka-on pala natin. Yan, naka-on na. Yan, naglagatik ang relay. Ngayon, dapat meron. Yan, meron. Okay lang. Tao lang tayo nagkakamali din syempre. Okay, meron dito. Meron dito. Yung out is ito. Kailangan meron dito. Okay, meron na. Tapos dito. Okay, meron na. Nakapagtataka kanina nawala, di ba? Nawala siyang audio dito. Wala siyang audio dito. Hindi mo rin masabing control ang problema. Kung may control, may problema mo yung control, dapat mayroon pa rin tunog dapat dito. Maaari siguro sa mga switch lang. Ayun lang naman ginawa natin nilagyan ko lang ng contact cleaner to dito Ano? Okay. Ayan, ngayon, working na yan. Off natin. Huwag nyo kalimutan tanggalin to Minsan nakakalimutan ko to Kapag ganyan yan, di gagana yung control nyo, nakarekta yan. Itanggalin nyo lang naman yung pagkadikit nilang dalawa. Okay, balik natin. Tapos, proceed tayo Binalik ko na yung nakalimutan ko pa yung tornilyo. Pambihira niya, no? Babakasin pa ko nito. Okay lang, gagana naman yung speak ko nito Ngayon, binalik ko na. Naglagay na ako ulit ang input. Nalagyan natin ng contact cleaner yun, Ngayon, okay, laptop natin. Kanina pag gumagana to. Bali, natin. Ulitin natin. Ayan. Ngayon, nag-relay ni siya. Ayan, may audio na siya. Ba? Channel 1. Channel 2. Lakas. Okay, goods. Okay. May audio na siya. Ang pinagtataka ko, paano umusok yung 1K, no? Baka siguro sa corroded, gumapang yung kuryente, umusok. Ano ba pinaka-eksaktong kwento? Ngayon may audio na. Okay. Pati ako nagtaka din kung bakit wala siyang audio Tingin ko baka yung mga switch kanina, di ba? Maaring mga switch. Pero dalawang channel talaga yung ayaw. Ngayon, di pa tayo tapos. Tuwa tayo kasi may nagkaroon ng audio Bali, i-fix bias natin to kasi isa sa request natin to na i-fix bias. Okay? Ngayon, ang bias nito ay nasa around 0.25, di ba? Sige, balik natin ng 0.25.
Balik natin ng 0.25 yan. Ngayon, kalasin ko ulit itong channel 1. Phoenix bias ko na siya. Ang biasing nito ay 501, 500 ohms. Yan, 500 ohms yan. 501. Okay, ang nilagay natin ay 200 ohms lang. Okay, yan, 200 ohms yan. Red, black, brown. Okay, red, black, brown. Ngayon, ito yung magiging bias nyo. Okay, switch on. Para mas mabilis yung video natin Ngayon, ito yung stock. Yan, yung stock niya 0.25. Ngayon, ito yung kinalibrate natin. 0.27, tumas-taas ng konti. Na okay lang naman. Okay lang naman kahit tumas konti. 0.27, di pa naman mabot ng 0.3 yan Ba't dito hindi gumagana? Okay, yan 0.27. Di pa umabot ng 0.3 yan. Pwede na yan. Okay. 0.26. So, 1 millivolt lang naman. Okay, pwede na yan. Ngayon, 200 ohms yan pati ito, siyempre, fix natin. Hindi naman pwedeng ito na fix bias. Ito is hindi, di ba? Okay, fix bias na rin natin to. Tapos ito, lagyan ko ng mga tornilyo to. Daming kulang na tornilyo itong power supply Yung binaklas siguro nila yan. Tapos dito, punyeta talaga ibalik ko yung tornilyo rito. Na-tornilyo ko na ito ng maayos yung power supply Ayan. Tornilyo na to. Pati ito, binalik natin sa may bending post yun Ngayon, meron pa ako isang problemang nakita. Parang napundi yata yung ilaw. Dapat kapag i-off mo to, iilaw dapat yung clip Ngayon parang hindi niya yata. Okay, ayan Parang napundi, pambihira niyan. Parang napundi pa. Okay. Sa control okay naman Parang napundi talaga siya. Pambihira. Okay, off natin. Dapat ilaw to. Nawala yung indicator ng clip niya. Obserbahan natin kung ilaw. Dapat ilaw yan Pag umilaw yan, meaning ayan yung channel 2 gumana channel 1 wala Notik na yan. Babaklasin pa ako na ito. Teka lang, baklasin natin. Kinalas ko na. Kinalasin din, pinalitan ko na. Tingnan nyo, umilaw na siya Ito yung ilaw niya. Napundi. Yan, napundi siya. Kulay pula. Kaya tingnan nyo, umilaw na siya Ngayon, on natin. Off natin. Dapat ilaw yan. Tayo natin. Ayan umilaw na siya Ibig sabihin, nagdi-discharge na yung supply dyan. Okay, yun lang. Napundi ang putik niyan. Pinahirapan pa tayo. Sayang oras. Kulay pula. Okay, balik natin yung front panel. Ay, balik ko na lahat. Ayan, nakabalik na yung front panel. Ito, nakatornilyo na ito. Okay, kulang na lang dito is kunting compressor pa. Ngayon, ulit. Ayan, dapat ganyan, umilaw siya muna Diba? Napundi pa pambira Di ko na napansin kanina kung umiilaw yun or sadyang pundi na talaga. Okay, laptop natin naka-play na. Kanina pa itong nakasalpak yung input and then output mas maganda to 20 natin. Okay, to 20 natin. Okay. Ayan, to 20. Okay, ayan, naka to 20 na yan. Switch on. To 20 na tayo, ayan. Yung sakit ko na yan, to 20 yan. Yan, bulb yan. Kaso hindi ko na gano'ng ginagamit. Dito na ako madalas gumagamit Okay. Itaas natin yung kwan niya. Sensitivity. Okay. Ngayon. Yun Makapirate pa tayo. Makapirate pa tayo.
Okay, putulin muna natin music. Tapos malakas din. Malakas din. Siguro mga nasa around 1,000 watts ito. Kasi ang supply nito is 104 eh. Okay, 104 yung supply nito. Nasilip ko na kanina. Nasa around 800 minimum. Tapos magpipick siya ng mga 1K. Okay, mga 1,000 watts. Okay, yun lang. Pati ako nagtataka kung paano wala siyang audio kanina. Maaari sigurong doon lang sa mga switch lang. Tama naman yung pagkapalit ng speak on. And then dito nagtaka ko paano umusok to. Ayan, siguro kan lang yan yung corrosion tapos nag-spark. Okay, ginamit natin na biasing is 200 ohms ha. Yan siya, 200 ohms. Okay, 200 ohms. Silalim yung isa, sana ba yun? Wala na, natabunan na eh. Basta 200 ohms ang gamit natin. Okay. Sir ng taga Bulacan, Marilao, Bulacan, bali okay na itong unit mo DJ Scorpio na CE60. And then sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note ha, baguhan lang. Sa mga veterans, wala, very basic na lang sa kanila ito. Kung paano mag-repair ng itong klaseng power amplifier. Tulad niya, walang audio. Diba? As in, wala siyang audio. Yun pala, andun lang sa likod, sa may back panel, sa may input buffer ba. Okay, tapos kung paano i-fix bias ito, yan, 200 ohms ang gamit ko. Okay, and then dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, nood ka lang nood ng video natin, hindi ka nagsasubscribe eh. Subscribe ka naman, syempre. Subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless and then peace out in lahat.